Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Empleyado ng isang airport sa Isabela, arestado dahil sa umunoy bomb joke. Social media platform na Facebook, nangunguna pa ring online news source ng mga Pinoy ayon sa survey. Gen Z Pinoy workers, 18 turing na least happy at most stressed sa trabaho. Lalaki sa Japan, inaresto dahil sa mahigit 7 taong malakas na pagtugtog ng gitara. Telegram CEO Pavel Durov pinaaresto ng Russia sa kasong kaugnay ng terorismo. At Kim Atienza, ipinasilip ang naiwang kwarto ng yumaong anak na si Eman. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral. At kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagatan namin ang inyong tanghalian. Ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, mula sa isang umano'y biro na uwi sa pagkakaarestong isang empleyado ng Cagayan Airport sa Isabela matapos magbitaw ng pahayag na may bomba sa kanyang sasakyan. Agad namang kumilos sa mga otoridad at ipinatupad ang mga nakatakdang security protocols upang masiguro ang kaligtasan sa loob ng paliparan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Rovic Manuel. Arestado ang isang empleyado ng Cagayan Airport sa Isabela matapos umanong magbiro na may bomba sa kanyang sasakyan habang papasok sa paliparan nitong July 24. Ayon sa investigasyon, nireport ng empleyado sa mga nakadestinong security personnel na may bomba umano sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na ipinatupad ng Philippine National Police Aviation Security Group o AVSE Group kasamang Explosive Ordnance Disposal at K9 units ang mga nakatakdang security protocols at masusing sinuri ang naturang sasakyan. Matapos ang isinagawang inspeksyon, wala namang natagpuan na anumang pampasabog o iba pang mapanganib na kagamitan sa sasakyan. Sa kabila nito, dinala pa rin sa kustudiya ang empleyado at kinasuhan ng paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Ayon kay AVSE Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., hindi kailanman dapat gawing biro ang mga banta ng bomba dahil ang bawat ulat, totoo man o hindi, ay kailangang agad na aksyonan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa bawat paliparan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, nananatiling nangungunang online news source ng mga Pinoy ang Facebook, batay sa isang national survey na isinagawa ng Pulse Asia. Pero sa kabila nito, ipinakita rin sa survey na patuloy pa ring laganap ang banta ng disinformation dahil marami pa ring mga user ang hindi nagve-verify ng mga balitang nakikita nila online. Ang kabuang resulta ng naturang pag-aaral, ibabalita ni James Galangel. Nananatiling top 1 online news source ng mga Pinoy ang social media platform na Facebook para sa nakalipas na buwan base sa isinagawang survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Mula June 28 hanggang July 6, nagsagawa ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na may edad 18 years old pataas at mayroong mga access sa internet. 91% dito ang nagsasabing Facebook ang kanilang top news source online na sinundan naman ng YouTube na may 61%. Ngunit pagdating sa mga mismong news website ay mayroon lamang itong 5% na sinundan naman ng Instagram at panghuli ang X o Twitter na may 2%. Samantala, hindi lamang pananaw ng mga Pilipinong sinuri sa naturang survey. Tinalakay rin ito ang laganap na disinformasyon sa bansa sa pamamagitan ng mga online platform at kung gaano ka-aware nga bang mga Pinoy sa suliraning ito.
At base sa pag-aaral, 72% ng mga Pinoy nagsasabing malaking problema ang pagpapakalat ng maling impormasyon, habang 24% naman ang undecided. Ngunit sa kabila nito, nakita naman na 56% lamang ang nagsasabing nagve-verify sila ng mga balitang nakikita nila online, habang 35% naman ng mga user ay namimili ng kanilang paniniwalaan at meron ding 33% ang nagsasabing maniniwala lamang kung tugma sa kanilang paniniwala. Gayunpaman, noong 2024 at 2025, Facebook din ang nangungunang online platform para sa pagkalap ng mga balita ng mga user na merong 62 at 66%. Kung may kukumpara, bagyang mas mataas ang nakuwang datos ngayon kaysa sa nakalipas na 2 taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending na balita, shout out sa mga employer na kumusta niyo na ba ang inyong mga empleyado? At baka naman ay may hindi na masaya. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na may mga Pinoy worker ang hindi masaya o hindi naman kaya ay stress na sa work. Katunayan, ang mga Gen Z o ang mga ipinanganak ng 1997 hanggang 2012 ang nangunguna sa least happy at most stress ngayon sa trabaho. Ang nilalaman ng pag-aaral, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Itinuturing na least happy o may pinakamababang kasiyahan sa trabaho ang mga Filipino Gen Z workers. Ito ang lumalabas kasi sa pag-aaral ng Workplace Happiness Index para sa bansa noong 2025 na Job Streak by SIG, kung saan namang manggagawa na edad 18 hanggang 29 ay may happiness score na 76%. Mas mababa ito sa 77% score ng mga millennial at 78% ng mga Gen X workers. Bukod dito, 4 sa bawat 10 Gen Z workers ay anxious o may pag-aalala sa tuwing papasok sa trabaho, gayon din ay silang pinaka-stress sa work kumpara sa mas matatandang age group. Gayunpaman, positibong mga Gen Z worker sa paghanap ng kanilang purpose sa kanilang trabaho bilang source of happiness na sinundan ng pagkakaroon ng work from home. Ayon sa Job Street, mapapansin sa mga Gen Z na naghahanap sila ng trabaho na batay sa kanilang personal values, gayon din ay mayroong flexibility sa kumpanyang kanilang ina-applyan. Samantala, binuong survey noong Oktubre hanggang Nobyembre ng 2025 sa edad 18 hanggang 64 ng mga Pinoy worker na layong ilahad ang sentimiento ng mga manggagawa pagdating sa kanilang mga trabaho at career. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang viral stories sa labas ng bansa, 7 taon umanong nagdulot ng sakit sa ulo sa mga residente sa isang lugar sa Japan ang lalaking ito dahil sa walang tigil na ingay. Inarestong 61-year-old suspect matapos umanong magpatugtog ng gitara at radyo ng malakas araw at gabi na nagdulot ng kawalan ng tulog at problema sa kalusugan sa ilang kapitbahay. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Inaresto ng mga otoridad sa Japan ang isang 61-year-old na lalaki matapos umanong hindi patulugin ng kanyang mga kapitbahay dahil sa walang tigil na malakas na pagtugtog ng gitara at pagpapatugtog ng radyo sa loob ng mahigit 7 taon. Kinilala ang suspect na si Kazunori Yokoi, residente ng Kyoto, na pinaghihinala ang nagpapatugtog ng kanyang mga gitara at radyo ng malakas araw at gabi mula pa noong taong 2019. Dahil dito, 3 sa kanyang mga kapitbahay na nasa edad 60 hanggang 80 ang nakaranas ng kakulangan sa tulog at depresyon, habang ang isa naman ay nagkaroon ng tinnitus o tuloy-tuloy na pag-ugong sa tenga. Sa kabila ng ilang babala mula sa mga otoridad, hindi umano tumigil si Yokoi sa kanyang ginagawa, kaya't nagsampa ng reklamo ang 4 na kapitbahay na naging dahilan ng kanyang pagka-aresto sa kasong assault. Nakumpiska ng pulisya ang mahigit 40 guitars, karamihan ay electric guitars, gayon din ang mga CD player, radio cassette player at mga amplifier sa kanyang tirahan. Ayon sa investigasyon, umabot sa higit 80 decibels ang ingay sa lugar, katumbas ng ingay sa loob ng isang umaandar na tren. Ayon sa isa sa mga nagrereklamong kapitbahay, halo-halong ingay ang naririnig nila araw-araw na nagdulot ng matinding perwisyo sa kanilang pamumuhay. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating istorya abroad, maliban sa Messenger app, isa rin ang Telegram sa mga pangunahing communication platforms na ginagamit hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
Sa kasamaang palad ang ginhawang hati nito ay sinasamantala ng iba para gumawa ng mga iligal na aktibidad gaya ng terorismo. At ito na nga ang naging hudyat kung bakit naglabas ang Russia ng International Wanted Notice para ipaaresto ang founder nitong si Pavel Durov. Ang mga detalye tinutukan sa ulat na ito. Pinaaresto ng Russiang founder at chief executive officer ng cloud-based messaging app na Telegram na si Pavel Durov kaugnay ng kasong complicity o pagkakadawit sa terorismo. August 2024 nang unang maaresto si Durov sa France sa 12 preliminary charges kaugnay ng alegasyong nagkulang ito na i-moderate ang content na dumadaan sa kanyang messaging platform na di umano'y pinasok ng palitan ng drug trafficking, fraud at child abuse videos. Ang inilabas na International Wanted Notice ng Russian Security Service nag-ugat sa paghihigpit ng gobyerno sa kanilang cyberspace. Ang gusto ng Russia, isuko sa kanila ni Durov ang hinihingi nilang user data o pilitin ang kanilang mga residente na gumamit ng alternative unencrypted messaging app na aprobado ng kanilang estado. Paniwala ng Russia, ginagamit umano ng Ukraine ang Telegram para himukin ang kanilang mga kababayan na manabotahe sa gitna ng kanilang digmaan. Kaugnay nito, plano na rin ng Australia na patawan ng sanksyon ang Telegram dahil sa palpak umano nitong pagharang sa mga pro-terror na post. Babala ng e-Safety Commissioner Officer, posibleng patawan ng civil penalties ang messaging app na ngaabot sa 54.6 million Australian dollars o katumbas ng nasa 38 million US dollars. Pinabulaanan nito ng Telegram at sinabing well-documented ang kanilang anti-terrorism efforts. Patunay nila rito ang libo-libong extremist communities na naharang ng kanilang platform ngayon pa lamang 2026. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo ng showbiz, higit 9 na buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang social media personality at anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza. Sa kabila ng pamamaalam, nananatiling buhay ang kanyang alaala gaya na lamang sa mga naiwan nitong gamit na ipinasilip ng amang TV host. Narito ang report ni Showbiz Angel. Diploma, medalya, stuffed toys, damit, photo booth pictures at libro. Yan ang ilan sa mga naiwang gamit ng yumaong content creator at anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza. Ipinasilip ito ng veteran TV host higit 9 na buwan mula nang pumanaw ang dalaga. Ayon nga sa naulilang ama, hindi nila ginalaw ang kwarto ng anak mula nang mamaalam ito. Si Kuya Kim madalas anyang maglagi rito bilang kanyang quiet time. Pangako naman ito na kanyang ipagpapatuloy ang advokasya ng yumaong anak. Magunita na last April ang maging isa ng mental wellness facilitator ang TV host. Maliban kay Eman, may 2 pang anak si Kuya Kim, sina Jose at Eliana. Oktubre noong nakaraang taon nang pumanaw si Emmanuel Atienza sa edad na 19. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.